bro. Naman kayo sa mga alaga natin. Init. Yan, mga alaga natin kalapate. Oh, may biyag tayo. Bato-bato. Eh, yun na nga. Update sa mga alaga nating kalapate, no? Sa sobrang init, marami na tayong naging bihag at may mga namatay din tayong mga luma na nating kalapate, yung mga matatagal na sa atin. Ayan, nagkalat yung pakain nila, oh. Mga dinurog na kubos. Yung inakay doon na nag-iisa kahapon, nakita ko pa rito. Ngayon wala na, hindi ko na makita. Malamang kung nasaan nagtatago, kasi yung ina niya ay namatay. Sobrang init na talaga. Ang dating sasakit-sakitin, natuluyan na. Pero kayong inakay kahapon, nakita ko rito gagala-gala. Ngayon wala na. Baka nadali na ng pusa. Baka nalaglag dun. Mababa siguro at hindi naman kaya pang lumipad yun dahil di kompleto ang balahibo. Kaya yun, siguro tatanggalin na natin to pag hindi na ganun kainit ang mga kulungan na to. Maglalagay na lang tayo ng patungan nila dyan, tsaka paitlugan. Hayaan na natin silang nakakawala. Yung mga square na box na yan, yan na lang gagawin natin paitlugan nila. Dito tatanggalin na natin yung mga yan pag tayo na pang umaga na, kasi ang pasok ko ngayon ay puro pang gabi gawa nung sobrang init nya. Hindi pa rin nagbabagong schedule namin, puro pa rin kami pang gabi. Tiis muna. Siguro pag magtataglamig na, sabay natin tanggal yan. Puro tanim na lang ilalagay natin dyan. Mag hydroponics na lang tayo, tsaka aquaponics dito. Pero syempre ilalagyan natin ng screen para hindi mapasok ng mga kalapati natin, para hindi nila gawing mukbang. Hindi nila mukbangin yung itatanim natin. Ano yung ating aquaponics tsaka hydroponics, naka standby na. Wala ng power, wala na ring pump kasi sobrang init. Pag nagtaglamig na lang ulit, saka natin i-set up yan. Pati mo yung mga plastic cup, magkandalusaw na. Ayan, sa mga kalapati naman natin, gawa nga ng sobrang taas na ng mga bilihin din dito. Pati mo yung patukan ng kalapati, napakamahal. Yung dating ruba-ruba lang, ngayon lahat na. Mas mahal pa sa bigas. Ayun din ang bigas dito, mahal na rin. Ang epekto ng giyera. Sa ngayon, yung mga kalapati natin ay mga puro pakawala. Ang dami rin bihag, hindi ko lang inuhuli. Kasi nga hindi naman natin mapamimigay ang mga yan. Sobrang init kasi ngayon. Kaya alam natin silang dumami na dumami dyan. Ayan, mga patuka nila, puro kubos na lang na dinurog. Kasi nga mahal ng patuka. At the same time, yung mga tanim din natin, ayan, nalusaw lahat ng init. Maubos lahat ng init. Sobrang init kasi. Kahit anong talagang gawin mo, mamamatay at mamamatay talaga sa sobrang init. Ang isda natin, nandun na sa loob ng shop. Siguro pag lumamig na lang ulit, tsaka tayo mag alaga rito. Ayun nga yung piniprepare natin ito, nilagyan ko ng kangkong. Ayan, hopefully mabuhay. Ayan, kangkong, may kangkong sa ilalim yan. Ginaon ko yan, pagaya nya, pero din nakalutang. Pag once yan ay lumago, pwede natin lagyan ng isda. Siguro gapi or mori ang ilalagay ko dyan. Hindi na natin lalagyan ng air pump, hayaan na lang natin siyang ganyan. Dami ng lumot sa baba, oh. Yung mga pebbles niya nagkaroon na ng lumot. Yun na yung magsisilbing produce ng oxygen. Lalo na yung mga tanim na nilagay natin sa ilalim, yung kangkong. Baon tayo ng kangkong dyan, eh. At meron pa tayong paghihingian ng water lily doon sa kasama ko, pero di pa ako kumukuha gawa nung mainit pa nga, mainit pang panahon, mainit pa yung tubig, kaya mamamatay lang din.
yung kangkong matibay sa init ito eh. Ang kailangan ko lang dito ay magkaroon ito ng mga dahon. Pag nagkadahon na yung mga yan, tuloy-tuloy na yan. Pero meron tayong buhay yun sa ilalim, oh. May dahon na. Yan, magiging natural na breeding area ng ating mga alagang isda, gapi or moli. Tatlo yung target namin mag-aalaga rito ng isda eh, ng klase ng isda. Kaya isa na yung beta. Balak din namin mag-alaga ng beta ni Aris. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga plano, baka hanggang plano na lang. Ayan ang mga alaga nating kalapate. Time check for 4:39 na. Quarter, bababa na ako para mag-duty. Mag-in sa ating duty, alas 5 pasok eh. So par, yan ang update natin sa mga natin. Ito, lagi ko pa rin binabasa ito. Lupa natin para kahit pa paano. Ayan. Mga susunod, mga isang buwan na lang, babago na yung klima rito. By August, September yan. Mga September, klimang Pilipinas na yan. Humid. Isa sa bihag natin to yo. Kaya mga bro, hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat-ingat na lang lahat at God bless us all. Bye bye.